morning. Pakitignan nyo nga po yung inyong katabi. Kung wala po kayong katabi, tignan nyo po yung medyo malapit sa inyo. Sabihin nyo nga po, magandang umaga kapatid. Yan. So again, para po sa mga bago po naming kasama, welcome po kayo sa LWCC family. Maraming salamat po sa pagpunta. And we hope hindi po yung... And doon po sa mga nagbabalik, mga kapatid, na nandyan po ngayon sa likod, maraming salamat po. And may the Lord bless you po, no? So, ngayon po, hindi ko naman po kayo tatanungin kasi parang every Sunday, lagi na lang may pa-quiz si Pastor, no? Lagi na lang kami tinatanong ni Pastor pag mag-uumpisa yung preaching. Ngayon, ang gagawin po natin, manonood po tayo ng isang video. And kung kayo po ay kagaya po ng asawa ko, na medyo uneasy po siya pag nakakapanood ng mga harm sa animal o animals, siguro ipikit nyo na lang po yung mata nyo kung hindi nyo po kaya yung intensity nung video. Pero ito po kasi is about a video kung saan may isa pong wildebeest na naglalakad po. Pero hindi ko na-spoil para... Pakibalik po yung video muna. Yan. Okay. So, panoorin po natin maigi. Okay, so kinat ko na po yung video na yan dyan. Pasensya na po kayo, medyo magalaw po yung cellphone na gamit ko nung binibidyoan ko. Biro lang po. Kinat ko na po kasi, syempre hindi naman po ganun nang related yung other part ng video. Pero ano po napansin ninyo dun sa video? Hello? Baga po, nandyan po ba kayo? Ano po napansin nyo? Siyempre, naupakan po yung yung wildebeest. Isa po sa mga bagay na natutunan ko nung pinapanood ko po yung video is yung pong prey, meron pong prey and predator, tama? Yung prey po ay yung wildebeest and yung predator ay leon. Napansin niyo po kung paano pong naka-crouch yung leon, kung paano pong nakatago, tinatry niyang itago yung sarili niya. And ano po napansin nyo dun sa wildebeest? Parang wala po siyang kaalam-alam, no? Naglalakad-lakad pa siya doon. Parang hindi niya napansin. May 3 leon pala doon na nakaantay o nakaantabay sa kanya. And makikita po natin doon na ito pong hayop na ito, wala po siyang unaware siya sa paligid niya. Wala po siyang pakialam o maaaring hindi niya po napansin. And sa buhay po natin ngayon, and sa mundo po natin ngayon, ganun din po. Kaya yung ating pong pag-uusapan is humility in Christ. Ha? Akala ko temptation, tapos humility in Christ. Wag po kayong mag-alala kasi nung aral ko po siya, yun din yung sabi ko kay Lord. Lord, anong connection ng pagiging mapagpababa sa paglaban, sa temptation, sa mundong ito? Parang hindi nagko-connect eh. Kasi ang opposite ng humility is arrogance. Tama? Pero mamaya, as we unfold yung atin pong pag-aaralan ngayon, maintindihan po natin bakit importante ang humility sa atin pong paglaban sa temptation and struggles sa mundo pong ito. Naniniwala po ba kayo sa akin na mamaya po unfold po natin? Sana maniwala naman po kayo konti, no? Sige po. So, ayan.
Basahin po natin yung ating text. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Atin pong basahin. Ready? 1, 2, 3, go. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko po na itago mo po ko sa inyong likuran at hayaan mo, Panginoon, na maging malinaw ang iyong boses sa umaga po ito. Hayaan mo na madakila ka, Panginoon, at marinig po namin yung mga bagay na kailangan po namin marinig. Salamat po, dakilang Diyos. In Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po kayong lahat. Tensya ka na, medyo bitin, no? Pero ito po yung ating main text for today. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Napansin niyo yung leon? Doon, di ba, nakaabang siya? Yan po yun. Ganyan po yung tanas sa buhay po nating lahat. Nag-aabang lang siya ng perfect opportunity kung kailan kanya kakagatin. Ganun po si Satanas. Ganun po yung ginagawa niya sa buhay natin. And ganun din po ang leon sa totoong buhay. Inaabangan niya yung perfect timing. No, hindi lang po yung mga lalaking nag-aantay ng magbe-break na yung crush nila, di ba? Malapit na to. Parang ganun din po yan, di ba? Malapit na mag-break to, liligawan ko na to. Medyo parang ganun po, no? Pero ayun nga po. So, paano naging connected yung humility dito? Alam niyo po ba, no, sa parte pong ito po ay utos. Actually. Yung sinasabi na be sober, be watchful, utos po yan. Maniwala man po kayo hindi, utos po yan ni Apostle Paul dun po sa mga taga-Corinthians. And ngayon, inuutos naman po sa atin. So, dalawang bagay na atin pong matututunan is that humility in Christ. Number one is as Christians, we need to be clear-minded. Sabihin nyo nga po, clear-minded. Okay. Number two, bilang mga Kristiyano, kailangan daw po nating maging mapagmasid, vigilant, no? Yung talagang inaabangan po natin kung ano yung nangyayari sa mundo pong ito. And ito pong dalawang bagay na ito, dalawang utos na ito, ay mga salita po na dinidescribe po nito, may nangyari na sa nakalipas at ito po yung resultang utos. Ibig sabihin, hindi po natin masusunod hanggat hindi po natin sinusunod yung unang utos. Ibig sabihin, nandito po tayo sa ending. Diba? Parang movie. Ending muna yung ipapakita ko sa inyo hanggang sa bababaan po natin kung paano po natin maa-achieve yung clear mind and vigilant. Yung pagiging pagmasid. So, ano po bang ibig sabihin ng pagiging clear-minded? Ibig sabihin po nito that we should not be drunk or intoxicated by this world. Kasi ang mundo pong ito, ang dami pong in-offer na parang ang ganda-ganda. Tama po? Di ba? Mangopya ka na sa kaklase mo kasi lahat naman kami nagkokopyahan dito. Gawin mo na rin. Di ba ang mundong ito, ipine-present sa atin, pag ginagawa ng lahat, okay lang. Tama po? Tama? Ng mundo eh. Tina-turn niya yung holiness into something weird. Na kapag ikaw na ngayon yung tama, ikaw na yung weird. Tama? Tama po o tama po? Tama. Di ba? So, yun po yun, no? Kailangan po nang maging clear yung isip natin na hindi po tayo na naaapektuhan ng mga bagay sa mundo pong ito. Sa mundo pong ito, the sin will always look good. Sabihin, pag-usapan po natin yung sex. Para po sa mga kabataan, para po sa mga may asawa. Pero para po sa mga kabataan, gusto kong sabihin sa inyo na ang sex ay dinesign para sa mag-asawa. Ang dapat na nag-e-enjoy ng sex ay yung mga taong kasal. Hindi yung hindi kasal. Kasi sinabi sa Bible, di ba? Dapat yung mga nagsisex, nakikipag-sex ka sa asawa mo. Eh yung girlfriend mo, asawa mo ba yon? Maaaring ang call sign nyo, asawa ko. Di ba? Pwedeng ganon. Pero, hindi kayo mag-asawa hanggat wala po kayong sing-sing at
at hindi kayo kinakasal, no, sa institusyon na nilikha ng Panginoon. So again, sa mundong ito, nagse-search po kasi ako about premarital sex. Ano na ba ang tingin ng mundong ito sa premarital sex? And sadly, marami po sa West. And now, alam naman po natin ang Pilipinas. Sino pong idol natin? Si Uncle Sam. Tama? Ang idol natin, Amerika. Kaya, yung Pilipinas po, humahabol po ito. Ngayon, nagiging normal na ang premarital sex. Ang live-in. Testingin muna natin bago tayo magpakasal. Hindi po yun ang design ng Panginoon. Ang design po ng Panginoon, kasal po muna bago ang sex. And sinasabi ko nga po, no, sa mga kina-counsel po namin na magpapakasal, hindi porket ikakasal na kayo, ingatan ninyo kasi may temptation yan. Di ba? Baka mamaya isipin nyo, malapit naman na rin tayo ikasalbe. Game na to. Hindi po. Susundin po natin yung salita ng Diyos na ang sinasabi niya ang magsesex, yung mag-asawa po. Maliwanag po? Okay. So, kaya kailangan po maliwanag yung isip po natin. Ang dami pong binabato ng mundong ito. And ang ibig sabihin pa po ng clear-minded is to be able to make a clear judgment. No? Ibig sabihin, alam mo maliwanag kung alin yung tama, alin yung mali. Now, ano po ibig sabihin ng be vigilant? Ang command po sa atin ay maging mapagmasid. Ibig sabihin, we should be vigilant o mapagmasid sa lahat ng nangyayari sa mundo pong ito. Nakakalungkot pong isipin na sa Amerika po ngayon, 7 years old na bata o 4 years old yung pinakabata na nakita ko. Sabi nung nanay niya, lalaki po yung bata, sabi nung nanay niya, siya ay babae. 4 years old po. Siya ay babae. Bakit? Kasi gusto niya magsuot ng mga pambabaeng damit. 4 years old. Ito po yung pinepresent sa atin ng mundong ito. Pinepresent sa atin ng mundong ito when we about the truth, about the Bible. Ano ba sinasabi ng Bible? Lalaki, babae. Ano po sinasabi ng mundo? Adam, Eve, and Steve. Again, don't get me wrong. Hindi po ako galit sa mga tao na nasa LGBTQ community. Kailangan po pakitaan natin sila ng pagmamahal. Pero ang sinasabi ko po, yung katotohanan na nasa Biblia, ang sinasabi po, ang nilikhaan ng Diyos ay lalaki at babae. Pero ngayon, pag yan ang sinabi mo sa tao, anong sabihin sa'yo? Homophobic. Takot ka sa bakla. Seryoso po ba yun? Yun po yung ipinapakita, mina-mindset ng mundo ito sa atin, na kung hindi po tayo maingat at hindi po tayo mapagmasid, tayo din bilang mga Kristiyano, pwedeng maging advocate ng mga ganito. Kasi, ang ganda eh. Pagmamahal, di ba? Ang Diyos, pag-ibig, pero bakit natin tinutuligsa itong mga taong ito? Tao din naman sila. Hindi po natin sila tinutuligsa. Sinasabi po natin ang katotohanan sa kanila. Minsan lamang po kasi, ang mga Kristiyano, sobrang judgmental and offensive. Kapag nagsalita po tayo, alam mo ba, ikaw makasalanan ka. Punta sa impyerno kasi bakla ka, kasi tomboy ka. Ex na po agad. Kaya ang tingin po sa mga Kristiyano, judgmental. Kaya hindi po matanggap ng tao ang mensahe na ipinapakita. Ang sabi ng John 3:16, "For God so loved the world." Mind you, ang sabi po doon, so loved. Hindi lang po mahal. Sobrang mahal ng Diyos ang sanlibutan. And sino po yung laman ng sanlibutan? Mga Kristiyano lang po. Talaga? Hindi po. Ang laman ng sanlibutan, yung ginamit pong salita doon ay cosmos. Ibig sabihin, yung buong earth, yung laman ng mundong ito. And yung LGBTQ community and everything, yung addict, yung pusher, yung mamamatay tao, yung rapist, lahat po yun, parte ng earth. Tama po? So, ibig sabihin, lahat po yun, mahal ng Diyos. Ibig sabihin, sabi ko pa nga po, kung hindi po kayo naniniwala doon sa sinasabi ko, ang sabi pa doon, kaya nga, kung sino man, o ang sino mang sumampalataya, sino man, ano po ibig sabihin ng sino man? Alam niyo po yung kantang ano? Mahal kita maging, sino ka man. Di ba? Ibig sabihin po noon,
may buhok, walang buhok, may ngipin, wala, tatlo lang yung ngipin, pustiso yung ngipin, naka-brace, gold yung ngipin, kulot, lahat po yun mahal ng Diyos. Kaya po, hindi tayo matanggap ng mga tao is because how we approach. No? So, different po yun. So, we need vigilant. Kasi kung hindi po tayo vigilant, hindi naman po mararamdaman ng mga tao yung pag-ibig ni Kristo. Kaya sinasabi po nila, ang Kristiyano hindi po mapagmahal. Tayo pa naman yung tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Minsan nalilimutan po natin, tayo, kailangan lang din po natin ng pag-ibig ng Diyos. Kagaya po namin, marami po dito. Ako po, gamitin ko na naman si Pastor Luis, pasensya na po kayo. No, kami pong dalawa ay galing po sa isang madilim na paligid. Madilim na kahapon, no? Si Pastor Luis po, dating sabungero, ako naman po, dating adik. No, nag-long sleeve lang po ako para hindi masyadong halata na mukhang adik po ako. Pero dati po akong adik, totoo po yun. Pero, binigay lang po sa amin ng Diyos yung grasya. So, sino po ba kami para humusga sa ibang tao? And lahat po tayo, meron po tayong pangangailangan sa grasya ng Diyos. So wala po tayong karapatan na manghusga. So again, be clear-minded, be vigilant, kasi kung hindi po clear ang isip natin, hindi po clear ang pagsasalita po natin, maraming pangit po yung ating sasabihin. Kung hindi po tayo vigilant, hindi po tayo mapagmasid, matatangay po tayo ng mundong ito. So bakit daw po natin kailangang sundin o gawin itong dalawang bagay na ito? Kasi ang rason po ay, the enemy prowls around, the roaring lion, seeking for someone devour. Yung salitang devour, ibig sabihin to annihilate, to destroy, sirain. Si Satanas nag-aabang sa mga Kristiyano na busy sa buhay, di ba? Yung kung ano-anong ginagawa sa buhay, para kagatin, silain, rugin, wasakin, ubusin. Di ba? Kung kunwari po, ang isang Kristiyanong tatay, sobrang busy po sa mundong ito, ang focus po niya, yumaman, power. Diba? Yun lang ang focus niya. So ano pong nangyari? Nagtrabaho, nag-OT. Pag uwi sa bahay, tulog. Pagdating ng madaling araw, gising, lalabas na naman, hindi na sila nagkausap ng asawa na. Yung misis niya, biglang merong gumagawa ng rep. Diba, ma'am? Ang ganda nyo naman, ilang taon na po ba kayo? Ay, ano na ako 37 na ako. Mukha lang po kayong 36. Diba? Siyempre, yung asawa, nakahanap ngayon ng isang tao na nakaka-appreciate sa kanya. Yung asawa niya, yung lalaki, because he is unaware, hindi po clear yung isip niya, hindi niya po nakikita yung pangangailangan ng asawa niya. So ano po nangyari? Nagkaroon po ng infidelity yung asawang babae. So ano po yun? Kinagat ni Satanas, sinira niya yung pamilya. Naghiwalay yung mag-asawa. Nung naghiwalay yung mag-asawa, sino po ang kawawa sa lahat? Mga anak. Kasi ngayon, imbis na buo yung pamilya nila, sira na po yung pamilya nila. Imbis na meron po silang nanay at tatay na magkasama, ngayon magkahiwalay na po. Bakit? Kasi hindi po naging vigilant, hindi po naging mapagmasid, hindi po naging clear yung isip. Kaya po, lagi sabi, para po sa mga tatay, magtiwala po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo na ipoprovide ng Diyos yung pangangailangan po. Di ba, ilang linggo na natin pinag-uusapan, alam ng Diyos yung pangangailangan po natin. May pakialam ng Diyos sa pinagdadaanan po natin. Kahit yung maliit na bagay na akala mo walang pakialam ng Diyos, meron po. Kaya po kailangan balanse po tayo. Hindi po puro trabaho, hindi po ministry lang ng ministry. Kailangan meron po tayong panahon sa atin pong pamilya. Kasi part po ng ministry natin is family. Tandaan nyo po yan. Parte po yan. And sa pagpili po ng mga elders, kasama po yun, na yung elder daw na dapat piliin, kayang kontrolin yung kanyang pamilya. Maayos yung kanyang pamilya. Maliwanag po? So kaya ito po yung inuutos. Kaya lang, hindi daw po natin ma-achieve itong be vigilant and be watchful nang hindi yung pinakautos dito sa passage pong ito. And ano po yun? Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe
yourselves. Ito po yung utos na kailangan po natin sundin. Clothe yourselves. Suot daw natin sa ating katawan. So pinapakita po sa atin na dapat daw po ito i-band natin sa ating katawan na hindi na po nalalayo, hindi po naaalis. In short, tayo daw po ay dapat puno ng humility. Kaya po ang title po natin, Humility in Christ. So sige, ituloy lang po natin. No? Yan po yung ito po yung main na utos sa atin is to clothe ourselves with humility. So again, gusto ko pong maintindihan natin yung clothes na sinasabi, kagaya po nito, sinuot ko po, di ba? Matatanggal lang po ito pag pinwersa. Ibig sabihin, hindi po ito madaling matanggal. So ibig sabihin lang po nito, always and time again, every day, we need to be enclosed with humility. Maliwanag po? Bakit daw po natin kailangan maging humble? Pakibasa po. Because God opposes the proud but gives grace to the humble. Kung kunwari po may isang tao na sobrang ma-pride, yabang. Kaya nasa trabaho po kayo, tapos sobrang yabang po. Nagkamali yung mayabang na tao. Tutulungan niyo po ba? Masaya po bang tulungan yung tao na parang mas marami pang alam kaysa sa'yo? Hindi po, di ba? Pero, kung yung tao po ay, paano po ba to? Yung, alam niyo po, malumanay, humble, di ba parang, alam mo, hayaan mo, ituturo ko sa'yo. Tama po? Kasi ganun din po ang Panginoon. God opposes the proud. Ayaw po ng Diyos sa mga taong mayabang. Pero para sa mga tao na mapagpakumbaba, ibinibigay po ang grasya. Yung grasya po ng Panginoon. Ang nakukuha ng mga taong mapagpakumbaba. So again, no? Ituloy po natin, paano bang connection talaga nito, Pastor? Humility, tsaka yung kay Satan, yung paglaban. No? Tingnan lang po natin. Pagtiwalaan po natin ang salita po ng Diyos. Sabihin po natin, humility in Christ protects us from the enemy's wiles. Sabihin nga po natin, 1, 2, 3, go. Humility in Christ protects us from the enemy's wiles. Mamaya mag-make sense po sa atin kung paano po nangyayari ito pong sinasabi dito na humility in Christ protects us from the enemy's lies. Ngayon, yung sumunod pong sinabi dito is humble yourselves in the mighty hands of God. Medyo, kung iisipin po natin, medyo confusing po siya, no? Kasi sinabi, band or clothe yourselves with humility. And then yung susunod na command, yung second command, is to humble yourselves. Bakit sinasabi ni Apostle Paul, kanina, isuot mo na nga yung humility, tapos ngayon, ibaba mo pa yung sarili mo. Humble yourselves. Maaaring ang sinasabi niya po is talagang importante yung humility. Pero, hayaan niyo pong ipaliwanag ko po sa inyo kung ano po talaga yung ibig sabihin niya dito sa utos niya na humble yourselves. Pag-usapan po muna natin yung action word mismo. Ito pong action word na to, yung humble yourselves. Actually, humble lang po, no? Yung humble na yan, yung utos po na yan, ang ibig sabihin po niyan, ito po ay utos, ngunit hindi po ang mismo o main actor, hindi po ikaw yung mismong susunod. In actuality, yung salita pong ito ay cooperator ka lang sa utos na ito. Ibig sabihin, nung iniutos ito, hindi ine-expect no, na ikaw yung para matupad po ito. Ang sabi po dito, yung pag-humble natin, hindi po natin maa-achieve sa sarili po natin. Cooperator lang po tayo. Makiki-cooperate po tayo doon sa kung sino man po yung mag-a-achieve ng utos na ito. Ngayon, tingnan po natin naman yung ibig sabihin nung humble mismo. Yung humble na salita, kinuha po o dinerive no, sa isang salita na ang ibig sabihin po is to be fully dependent on God. Fully dependent
on God. And alam niyo po, as I was studying this word, naintindihan ko po, na-realize ko po, nakita ko po, no, na ang sinasabi pala dito na humble, hindi po natin kayang maging humble sa sarili po natin. Kailangan po natin ang Diyos para po tayo maging humble. So nakikita niyo po yung connection. Nina ang sabi, yung humble na salita ay isang utos pero cooperator ka lang. Kaya pala operator ka lang kasi hindi pwedeng ma-achieve ang humility o itong humble nang wala ang Diyos. Ibig sabihin po, we can only humble ourselves if we fully depend on Jesus. Kaya po sinasabi, humility in Christ. Maliwanag po ba? Hindi po natin ma-achieve ang humbleness o hindi po natin ma-humble ang mga sarili po natin nang hindi po tayo fully dependent sa Diyos. Kagaya po nung sinasabi ko po kagabi doon po sa mga kasama ko, di ba nalapit po tayo sa Panginoon kapag parang wala nang choice madalas? Di ba yung parang pag desperado ka na, Lord! Di ba yun yung pakiramdam natin when we come to God? Isinusuko na natin sa Diyos. Ibig sabihin, again, we are fully dependent on God. And kung titingnan nyo po dito sa sentence ito, humble yourselves in the mighty hands of God. Ibig sabihin, saan mo i-humble yung sarili mo? Saan po? Sa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, yung tatlong bagay na sinabi ko po, I hope naintindihan po nating maigi. Ibig sabihin lang po nun, we can only be humble when we fully depend on Jesus. So ano pong ibig sabihin? Isuko po natin kung ano yung alam natin, isuko po natin kung ano po yung kakayahan natin, mag-depend lang po tayo sa Diyos. Kasi tingnan niyo po, yung sinasabi ko kanina about sa mga tatay. Kung tayo po ay fully dependent sa Diyos, at alam po natin na ipoprovide po ng Diyos yung mga pangangailangan po natin, magkakaroon po tayo ng time sa ating pong anak, sa ating pong asawa, magkakaroon po ng balance. Tama po ba? Hindi mo ngayon hahabulin yung mga bagay na hindi naman talaga importante. Importante po ba ang trabaho? Yes. Importante po ang trabaho. Importante po ba mag-aral? Yes, importante ang mag-aral. Pero kung alam mo na sa Diyos nang gagaling ang lahat ng bagay at ang Diyos ang nagpapala, alam po natin na kailangan po nating lumapit sa Kanya. Hindi po habulin, maghanap ng trabaho na talagang, hindi ko po sinasabi huwag po kayo maghanap ng trabaho, baka mamaya mag-resign po kayo lahat bukas, no? Lunes na lunes pa naman, bigla yung mga company nyo, ba't nagpasa ng resignation to mga ba napanood nito? No, hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po sa atin is wag po nating habulin yung mga bagay na hindi po importante. Kasi kusa po yan darating. Yung mga trabaho po na pinagpe-pray natin, yung mga sweldo na pinagpe-pray natin, yung mga pangbayad ng bills na ipagpe-pray natin, na pinagpe-pray po natin, kusa po yang dumarating. Kagaya po nung kwento ko po sa inyo, di ba? Yung pong asawa ko, ang prayer po namin, Lord, binigyan mo kami ng anak, and I also believe, bibigyan mo rin kami ng pampaanak. Kasi parang mahirap naman po kung po si Lord magbibigay ng pampaanak. Sabi ko, Lord, magtatrabaho po ako pagka ganon. Kung sa sarili ko lang isip, ang hahanapin ko, trabaho. Pero alam niyo po ang sabi ng Panginoon, akong bahala sa iyo. Mahirap po yun, tama, bilang tatay, na sabihin sa asawa mo, saan tayo kukuha ng pampaanak? Kay Lord. Di ba? Parang ang hirap po nung sabihin na, saan tayo kukuha ng anak? Saan tayo kukuha ng pampaaral ng anak mo? Magtiwala tayo kay God. Di ba? Kaya nga minsan mahina po yun pagka tinatanong, di ba? Parang, si Lord nang bahala sa atin. Parang hiyang-hiya po. Parang takot na takot po tayong sabihin na si Lord po ang bahala. Again, sinabi ko po last week, si Lord may pakialam doon sa mga maliliit na bagay na meron po tayo. Anak mo, ibabaon ng anak mo. Di ba? Maliliit na portion po yan Pero lahat po yan iniisip ng Diyos. Kasi pag tinuloy po natin yung babasahin natin dito, no, yung pong pagkatapos po, clothe yourselves with humility
And then yung utos po na humble yourselves in the mighty hands of God. Ang susunod po kasi dyan, cast your cares or anxieties in Him because He cares. Tingnan niyo po. Ang reason kung bakit po natin kailangan na mag-humble sa kamay ng Panginoon. Kasi in due time, He will raise us up. Ibig sabihin, di ba, ang humility po, ang pinakamagandang picture po ng humility when we say sorry is nakaluhod. And yung na salita dito, ibig sabihin, to prostrate yourself, ibaba mo yung sarili mo, ibaba mo sa isang bagay na mas mababa ka pa. And kaya daw po natin dapat gawin yon kasi ang Diyos po mismo ang magtataas po sa atin. Ano po sabi diyan? Figuratively and literally. Maaaring ngayon, yung trabaho mo nasa mababa pa. Pero dahil ang pinupurso mo ay si Jesus, focus mo ay ang Panginoon mismo ang makakakita ng ginagawa mo at ikaw ay iaangat na. Maaari ngayon ang sweldo 10,000. Pero ang Diyos, dahil mabuti siya at ang hinahabol mo, relationship sa Kanya, at isinuko mo, naging fully dependent ka sa Panginoon, God will raise you up. Alam ko, totoo po ito sa maraming tao sa simbahan pong ito. Nagumpisa po tayo sa mga maliliit na bagay hanggang nakita po natin kung paano po naging matapat ang Diyos sa buhay po natin. So, ang challenge po sa atin is to humble ourselves. Because in due time, God Himself will raise us up. Maaaring lubog ka ngayon, pero God will raise you up. Ano pong kailangan gawin? Depend on God. Kasi humility in Christ will protect us from the enemy's wiles. Alam niyo po, devil is looking for his victims. People busy with their lives and the passion of this world. Again, hindi ko po sinasabing wag po kayong mangarap. Pero kung yung pangarap nyo po ay humahad lang sa pinagagawa ng Diyos sa buhay po ninyo, yun po yung mali. Kahapon, nagkukwentuhan po kami. Yan, sila Kuya Joe, sila Joshua, sila Kuya Obal. Alam niyo po, nagaling po ako sa isang organization, ang pangalan po ay LEAD. Tama po. No, nagtrabaho po ako doon. Pero, nagkaroon po ako ng offer, nung paalis na po ako ng LEAD, nagkaroon po ako ng offer. Bilang isang lalaki, ano po ang pangarap natin sa buhay? Wag po muna natin isipin yung Bible. Isipin lang po muna natin yung pangarap natin. Maibigay ang magandang buhay sa ating pong asawa at sa ating pong mga anak. Tama po ba, mga tatay? Tama po, di ba? Yun po yung kumbaga, sa lahat po ng tatay, yun po yung overarching na idea. Yun po yung gusto natin gawin. So, nung nagkaroon po ako ng offer sa Air Force, so pinuntahan po kami mag-asawa amin sa Alabang. Sabi sa akin, Pastor, alam mo, pagka pumunta ka sa Air Force, ang ganda ng programa namin para sa mga chaplain. Ang trabaho mo doon, magpapastor ka sa mga sundalo. Tapos, nilatagan na po ako ng sweldo, di ba? Tapos sabi pa sa akin, Pastor, yung sa company, di ba hindi mo na dependent kulang mo? Dependent mo na ngayon, asawa mo. Pastor, pag sumama ka sa amin, pag nag-join ka dito sa military, pati yung magulang mo at magulang ng asawa mo, sa dependent. Siyempre ako po napaisip, di ba? Parang maganda nga yun ah. Tapos, para i-entice pa akong maigi, sabi pa niya, di ba Pastor, may masters ka? Sabi ko, opo. Alam mo ba, na pag nag-join ka sa chaplaincy, pag graduate mo after 45 days, lieutenant ka na. Yung pinaghirapan, talagang ginanong pa po niya, yung pinaghirapan namin ng ilang taon, kukunin mo lang lampas ng isang buwan. And after ng a few months or a few days, ipopromote ka bilang captain. Pastor, ayaw mo pa ba? Kung iisipin ko lang po, kung ang focus ko lang po ay yung gusto kong gawin, yung gusto kong i-provide sa misis ko,
Pagkatapos po kasi nun, parang na yata na may yung mami ni Abby. O bago yun. Basta alin man po, basta ang naisip po nun, maganda yun. Kasi at least makakalibre kami kung ipapagumot namin yung nanay ni Abby. Yun na po agad yung tumatakbo sa isip ko. Pero alam niyo po, pagpasok po namin, ang sabi po ng asawa ko, gawin mo kung anong pinagagawa sa iyo ng Diyos. And ang pinagagawa po sa akin ng Diyos, bumalik po from Alabang to Calamba and magpastor po sa simbahang ito. Yun po yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. And kung hindi po yun clear sa isip po natin, sa atin din po, hindi clear kung yung hindi natin makita kung ano yung importante, yung pinagagawa ng Diyos sa buhay natin, magkakamali po tayo. Magkakamali at magkakamali po tayo. Kaya importante po no, na ang focus po natin, isurrender po natin yung ating buhay sa Panginoon. Kasi ang diablo, naghahanap po. Hindi ko po sinasabi yung diablo po yung kausap ko, Christian din po yun. No? Maaaring nung time lang po na yung ginamit po ng diablo. Baka sabihin yun, diablo pala yung kausap ni pastor eh. Buti na, hindi ko binanggit yung pangalan. May mapahamak pa ako. Pero ayun po, no? So, kung hindi po maliwanag sa isip natin kung ano po yung pinapagawa ng Diyos, magkakamali po tayo. That is why we need to humble ourselves to God. I-humble natin sa kamay ng Diyos, ilagay natin sa magkabilang kamay ng Diyos yung ating pong mga concerns. Kasi isipin niyo po, if God will raise us up, kung bubuhatin ka ng Diyos dun sa bagay, nakalugmok ka, inangat ka ng Diyos, ano yung hindi gawin ng Diyos sa buhay mo? Hello? Kung kaya kang alisin ng Diyos sa isang sitwasyon, papunta sa magandang sitwasyon, anong hindi kayang gawin ng Diyos? Kaya nga yung susunod na verse, ang sinabi po doon, cast your cares to Him, in Him, because He cares. Meron na po tayong confidence, di ba, meron na po tayong confidence na meron pong Diyos na nagkikare po sa atin. Kasi kaya niya nga po tayong ialis sa isang sitwasyon. Now, ito po yung connection. If we are humble, fully dependent on God, we become dependent on God. And when we are dependent on God, we become sober-minded and vigilant. And when we are sober-minded and vigilant, we can resist the devil through our faith in Jesus, knowing that other Christians are also experiencing the same things. Naalala niyo po yung James? Ano pong sabi doon? Resist the devil and it will flee from you. Yung resist the devil na sinasabi po doon, kamukha po nung sinasabi po dito. Pero ang sinasabi po sa text na ito, resist him with your faith. E na kanino po yung faith po natin? Kay Jesus. Mangyayari lang po yan if we fully depend on God. Para po yung hagdan. Napansin niyo, nakita niyo na po? Paano po natin ma-achieve yung magiging vigilant and being sober-minded? Humility in Christ. Ibig sabihin, to be fully surrendered sa Panginoon. Doon lang po natin ma-achieve yung pag-resist sa demonyo. By being humble sa harap ng Diyos. Pag humble ka kasi sa harap ng Diyos, you can admit, Lord, ito temptation na ito, hindi ko po ito kayang harap. Ikaw lang po ang makakatulong sa akin para maharap ko po ito. If we are humble to God, hindi po tayo pupunta sa mga lugar na may temptation kasi alam po natin, hindi po natin yung kaya nang wala po ang Diyos. No, hindi ka pupunta sa bar. Di ba? Tapos sasabihin mo sa akin, ba't ka nasa bar? Nag-share po akong gospel, pastor. Sa mga babaeng nakahubad, brother, pinikit ko naman po yung mata ko, pastor. Reality po yun. Minsan nakala po natin dahil Kristiyano po natin, kaya po nating suungin ang kahit na anong temptation, pero ang totoo, hindi po. Kaya po ang sabi dito, resist him with your faith. At hindi po faith po natin yon sa sarili po natin. Faith po natin yon kay Jesus. Kaya again, mareresist lang po natin ang demonyo if we are humble. Nakikita nyo na po yung connection? Yung humility and resisting the devil? Mareresist lang po natin ang demonyo kung mababa po tayo sa harap ng Diyos. Kasi ang Diyos po ang sasaklaw sa buhay po natin.
Hinahayaan mong kumilos ang Diyos. Kasi ibinigay mo na yung sitwasyon mo sa kamay ng Panginoon. Maliwanag po? Amen. So, tignan po natin yung mga pangako ng Diyos. So, bago ko po puntahan yung pangako ng Diyos, gusto ko lang po din natin tignan, no? Bakit ba sinabi ni Apostle Paul doon sa text po natin na magkakaroon po tayo malalaman po natin na yung ibang mga Kristiyano dumadaan din sa ganoong problema o ganoong temptation o ganoong sitwasyon. Kasi alam niyo po, ang dyablo, di ba sabi, umiikot siya na parang leon. Sinungaling po siya di ba? Siya po ang father of lies. And ipapakita niya po sa atin, nako, ayan ka na naman. Isipin mo sa church ninyo, ikaw lang, lahat, ang paghingi mo ng tawad, paglabas mo, ulitin mo na naman, ikaw lang yun. Ikaw lang ang gumagawa no. Na-experience yun na po ba yun? Diba? Sa sitwasyon na yan, ikaw lang mag-isa, walang Diyos dyan. Diba? Kunyari, sobrang desperado mo na, kawawa ka naman. Ikaw lang ang dumadaan dyan. Pero ang totoo, kaya nga po maganda po yung mga may nagpapatotoo kasi nakikita po natin, hindi lang pala ako ang dumadaan doon. Hindi lang pala ako ang nakaka-experience noon. Sila rin pala. Pero nakangiti sila. Bakit sila nakangiti? Kasi ang faith nila na kay Jesus. Gusto nyo rin pong umiti sa harap ng mga problema? Let us humble ourselves sa Panginoon. Yun po ang kasagutan. Ang buhay po ng Kristiyano, hindi po ito di ba may kumakanta po kasi, yung sumayaw pa nga po si Kuya Obal dun ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Parang pagkanta ko pa, parang, buhay ng Kristiyano ay parang hindi po kayo masaya, Pero totoo po, masaya po ang buhay ng Kristiyano. Tama po. Pero hindi po ibig sabihin na ang buhay ng Kristiyano ay walang problema. Actually, ang buhay po ng Kristiyano, marami pong pagdadaan ng pagsubok. Marami pong problema. Pag tinanggap niyo po si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, ano pong sabi niya? If the world hated me, the world will hate you more. Kung galit ang mundo kay Kristo, mas galit ang mundo sa atin. Ganun po yun. Hindi po totoo yung sinasabi nila. Pag tinanggap mo si Jesus, gaganda ang buhay mo. Lahat ng sasakyan na ipagpe-pray mo, mapupunta sa iyo yung iPhone 15 Pro Max na pinagpe-pray mo, ibibigay sa iyo ni Jesus. Tandaan niyo po, si Jesus po ay Diyos, hindi po genie. No ba? Kasi kunin niyo yung Bible niyo, di ba? Lord Jesus, I wish. Hindi po, ang Bible po ay binabasa, hindi po kinikis-kis. No, baka mamaya lumabas talaga si God dyan. Uy, ano po pinagagawa mo? Di ba? So, hindi po ganun ang Panginoon. Hindi po siya parang genie na yung wish po natin. Tandaan niyo po, bakit bakit daw po hindi sinasagot ang ating mga panalangin? Kasi mali po yung dahilan ng puso natin. Sige, tanong ko po sa inyo. May bahay po kayo. Ang prayer mo, Mercedes-Benz. Makita ka ng mga pulis, sabihin, nagtatrabaho yun dun sa may Samsung. Boss ba yun dun? Imbestiga nga ngayon. Diba? So, hindi po siya feasible. Alam niyo po yun? And ano ba yung dahilan ng puso mo? Bakit mo siya pinagpe-pray? Mercedes-Benz. Bakit po ba natin gusto ng Mercedes-Benz? Ang Mitsubishi, Toyota, o ano pa, kung ano-ano pa po, di ba? Lahat naman yung pag sinakyan mo, makakarating ka rin kung saan ka pupunta. Tama po? Pare-pareho lang. Minsan lang talagang may brand new, di ba? May second hand. Pero hindi po, yung Mercedes-Benz, parang, hindi naman po ata tama, na, alam niyo po yun, tapat-tapat din po yun Naintindihan po natin. So, again, yung panalangin po natin, hindi po sinasagot kasi mali po yung nasa puso natin. Lord, gusto kong yumaman. Bakit? Para mabili ko lahat ng gusto ko. Madalas naman po ganun tayo, di ba? Kaya po natin gustong yumaman. Pero sabi nga, lagi ko naalala yung sinasabi ng nanay ko. Alam ng Diyos kung sino yung payayamanin niya kasi alam ng Diyos, yun lang ng puso ng mga tao.
Maaaring sinasabi na, pag yumaman ako, tutulong ako, ganito, ganyan, ganun. Marami na nagsabi niyan. Nung yumaman, wala na. Nakalimutan na ang Diyos. Kaya sabi po doon, ang pagtulong, hindi naman po yan nasa estado po ng buhay. Nasa puso po yan. Maaring walang laman ng bulsa mo, maaring konti ang laman ng bulsa mo, pero kung gusto mong tumulong, makakatulong ka. And from there, makikita naman ng Panginoon nyo, kagaya po nung sinasabi ko kanina, ang Diyos naman ang makakakita nung pong ginagawa po natin para sa Kanya. And siya rin po mismo ang magpo-promote po sa atin para magamit niya po tayo ng mas malaki. Yung iba po sa atin, nag-umpisa sa Bible study. Diba? Yung iba, nagpe-preach na ngayon. Yung iba, ina-train para mag-preach. Maliit. Dahan-dahan. Ano pong importante? We have ourselves sa harap ng Diyos. So tingnan po natin yung mga pangako ng Diyos dito po sa ating text. Sabi dyan, and after you have suffered a little while, okay, patunay po ito na ang buhay po ng Kristiyano ay puno po ng suffering. Kasi hindi po sinabi, after you have joy. Ang sabi po, after you have suffered a little while. Sabi nga, konti lang, oh. The God of all grace, who has called to His eternal glory in Christ, will Himself, ano pong sabi? Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Restore, confirm, strengthen, establish you. Ibig sabihin, tayo pong mga Kristiyano, dadaan po tayong lahat sa temptation, sa pagsubok, sa devastation, sa paghihirap. Lahat po tayo dadaan po doon. And kung hindi po tayo clear-minded, hindi po tayo vigilant, hindi po tayo mapagmasid, tayo po ay masasakmal ni Satanas, and tayo po magtatampo sa Diyos. And pag nagtampo po tayo sa Diyos, ano pong ginagawa natin? Lumalayo po tayo sa Kanya. And sa paglayo po natin, dun po lalong nawawasak ang atin pong buhay. Kaya nga, ito po yung pangako niya. Kapag dumaan ka sa problema, naghirap ka, after a little while, sabi dito, paulit-ulit nga yung idea, di ba? Pinapaalala sa atin, sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Sabi diyan, the God of all grace. Yung Diyos na punong-puno ng grasya, na lahat ng grasya sa Kanya nanggaling. Yung Diyos na tumawag sa iyo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano po yung sabi kong greatest miracle na ginawa po ni Jesus? Yung eternal life. Kasi tayo po, ang destination po talaga natin, impyerno. Dahil sa ating mga kasalanan at minanang kasalanan. Pero dahil po sa milagro na ipinamalas ng pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan ito, nagkaroon po ng kaligtasan. And yun po yung pinapaalala sa atin dito. Yung Diyos na gumawa ng lahat ng yan, sabi dito, siya mismo ang magre-restore sa iyo, magko-confirm sa iyo, mag-i-strengthen sa iyo, and mag-i-establish sa iyo. Gusto ko lang pong maintindihan natin na ang pretext po nito, ang premise po nito, is yung humility in Christ. When you are fully dependent on God, and talagang dumaan ka sa problema, God will restore, confirm, strengthen, and establish you. So ano po bang ibig sabihin ng mga salitang ito, yung restore, confirm, strengthen, and establish you? Pag-usapan po natin yung restore. Kapag ikaw po ay galing sa problema, sa temptation, ikaw po ay wasak, duguan, sira. Tama po? Meron po ba ditong dumaan sa problema na hindi po ganun yung nararamdaman? Yun po ang nararamdaman natin, tama? Pero ang pangako po ng Diyos, kahit na dumaan ka doon, if you are fully dependent on me, and you are sober-minded and vigilant, hindi ka nasila ng dyablo, I will restore you. Ang salitang restore, ibig sabihin po nito, is to bring back to its perfect form. Ibig sabihin, dati kang sira, aayusin ka ng Diyos. Yung dating wasak-wasak na forma mo, aayusin ng Diyos. Ibig sabihin sa pamamagitan ng kamay mismo ng Diyos, aayusin niya yung buhay po natin. Kaya pansinin niyo po dito sa mga kapatiran po natin na dumaraan po sa pagsubok, ngayon unti-unti nang binubuo ng Diyos yung buhay po natin. Kasi pangako niya po yun, God will restore you. Sabihin niyo nga po sa sarili niyo, ituro niyo po sa sarili niyo, God will restore me. Pangako po yan ng Panginoon. God will restore you.
yung lahat ng bagay na nawala sa iyo, ibabalik sa inyo. Buhay po ni Job. Tama? Nawala yung kanyang yaman, namatay yung kanyang mga anak, ano pong ginawa ng Diyos? Doble yung binigay sa kanya. Ganun po ang ating Panginoon. So ang tanong ko po sa inyo, ba't hindi pa po tayo maglilingkod sa Diyos? Tama? Kung ang Diyos po ang mismong magre-restore sa atin, bakit hindi pa po tayo maglilingkod? Bakit hindi pa po natin hahanapin? Bakit hindi po tayo magpo-fully depend sa ating Panginoon? Pangalawa, God will confirm us. Ano pong ibig sabihin ng confirm? To be mentally settled. To set in a certain direction. Inayos ka na ng Panginoon. Okay anak, nakabalik sa dating mong glory o dating mong forma. Ngayon naman, aayusin natin yung isip mo para ang focus mo yung pinapagawa ko sa iyo. Iseset po tayo ng Diyos sa tamang direksyon. So inayos ka na ng Panginoon, ngayon, aayusin niya naman yung pupuntahan mo. Pangatlo, strengthen. Salitang strengthen, ang ibig sabihin po is able to move in a way that achieves something most effectively. So ibig sabihin, hindi ka lang binalik ng Diyos sa dati mong forma, binigyan ka pa niya, inilagay ka pa niya sa tamang direksyon, ngayon, gagawin ka pa niyang mas malakas kesa sa dating ikaw. Ibig sabihin, yung efficiency na dati mong ginagawa, dagdagan niya. Yun po yung sabihin ng strengthen. Ibig sabihin, mas malakas ka na ngayon kesa noon. Bakit? Kasi noon, ang dependence mo sa sarili mo. Ngayon, ang dependence mo na ay ang Diyos. Noon, sinusuong mo ang mundong ito mag-isa. Tigilan na po natin yung paglakad ng mag-isa. Maglakad po tayo sa mundong ito, ang kasama po natin, ang kasabay po natin ay si Jesus. Alam niyo po yung sinasabing yoke? Di ba? Get my yoke. Take my yoke because it is light. Alam niyo po kung bakit po yung light? Alam niyo po ba yung yoke? Kailangan po yung same yung level nung hihila na baka para even po siya. Pero kaya po sinasabi ng Diyos na take my yoke kasi ang totoong nagbubuhat po doon si Jesus. Alam niyo po yung kwento ng footprints on the sand? 'Di ba? Masama ng loob niya kasi mag-isa na lang yung footprints. Hindi niya namalayan, bit-bit pala siya ng Diyos. So again, mga kapatid, God will restore, confirm, and strengthen us. We will be stronger than what we were before. Yun po yung pangako ng Diyos sa atin. And lastly, establish. Ang salitang establish, ang ibig sabihin po nito, to lay the foundation and become immovable. So hindi lang ikaw bibigyan ng bagong direksyon, hindi lang niya palalakasin, but also the Lord will lay foundation sa buhay mo so that, you will not be immovable. Hindi ka na mahahangin ng mga dating problema. Kasi ganun po ang Diyos. Binibigyan niya po tayo ng problema para tayo po ay tumatag. Tayo po ay lumakas. Pero tandaan niyo po, minsan, yung problema pong pinagdadaanan natin, hindi po bigay ng Diyos. Sino po nagbigay? Hindi rin po bigay ng kaaway. Sino po nagbigay? Sarili po natin. Tayo po minsan yung pumasok sa problema, si Lord po yung sinisisi natin. Diba, Lord, alam ko ikaw nagbigay nito, Lord. Ikaw talaga to, Lord. Binigay mo to para tumatag. Hindi, kapatid, anak, relax. Pinili mo yan. Ikaw ang pumili niyan para sa'yo. Dumadaan na po tayo doon para matuto po tayo. Matuto po tayo na next time, we need to fully depend on God. Paano ipoprovide yung pangangailangan ng pamilya natin? We need to depend on God. Paano po natin nalalabanan ng dyablo? Depend on God. So in totality, yung bottom line, we cannot fight against the devil. We can only depend on God. And God will do the fighting. Si Lord ang lalaban po para sa atin. Kasi wala naman po tayong kakayahan. Huwag niyo sabihin na, nasaan ka, dyablo? Magsuntukan tayo, kaya ko yan. Marami pong pastor na talagang yung minimum nila pinagpala po ng Diyos. And eventually, nakita natin yung fall
nila. Ano pong kadalasang fall nila? Babae. Kaya I beseech everybody, lahat po, no, yung mga elders, mga pastor, ingatan po natin ang atin pong mga sarili sa mga babae. Ano po, proteksyonan natin ang ating mga sarili. Kaya alam nyo po, kahit po sa school namin, nung nasa seminary po kami, meron pong mga dumaan po sa ganyang paghihirap, no? Kaya simula po noon, yung pong small group leader ko, yung asawa po daw niya, kung saan man po siya magpipreach, kasama niya na. Dati ayaw po nung sumama, pero nung narinig po nila yung balitang yun, lahat ng pupunta mo, sasama na ako, ha? Yes, kasi yung mga asawang babae, ang trabaho nyo naman po, proteksyonan ang inyong mga asawang lalaki. Kaya nga po, kahit medyo may edad na po kayo, mag-ayos pa rin po kayo. Diba? Para po sa asawa. Parte po yun ng pag-aasawa. Hindi po yung kaartehan, hindi po yung, ano ba yan, nagmumurang kamatis naman to. Hindi po gano'n. May asawa ka. Kaya kailangan, maganda ka pa rin sa paningin ng asawa. Kahit na alam nyo naman po na kahit anong gawin, kayo po ang pinakamagandang babae sa paningin po. Hindi po mababago yun. Tama po? Salamat po, Pastor. Di ba tama po? Lahat ng mga tatay, yung asawa po natin, yan po ang pinakamagandang babae sa paningin po natin. Tama po? Kahit po parang Armalite na minsan, maganda pa rin. Magandang Armalite, di ba? Pero yun po ang katotohanan. Kailangan po nating ingatan yung atin pong partner. No? So, wala pong problema sa pag-aayos, sa pagme-makeup. Wag lang po yung, baka mamaya makita ko na rin po kayo sa Facebook. Mga ganun-ganun. Huwag ganun-ganun na rin. Sabi ni Pastor, mag-ayos daw eh. Huwag naman po to the point na parang pag magkikita lang kayo ng asawa mo, para kang tawag dito, royalty ng Saudi Arabia, di ba? O kaya ng India, na talagang yung ay abot na rito sa sentido, di ba? Tapos yung damit mo parang peacock. Huwag naman pong gano'n. Ang sinasabi ko po, mag-ayos po tayo, maging maganda po tayo sa harap po ng ating asawa. And sa mga asawang lalaki, no, tayo naman din po, kailangan mag-maintain po tayo. Kaya na-challenge po kay Kuya Jerome na nag-gym. Si Joshua ngayon, nag-gym na rin po, no? So, kaya tayo din po, dapat talaga, po tayo, maging gwapo pa rin po tayo sa paningin ng ating mga asawa. Kaya nga po kanina, yung hairstyle ko po talaga, nakaangat po yan. Sabi ko, Be, okay ba? Ayoko yung mas gusto ko yung nakaganyan. Okay. Tapos nakita po ako ng nanay ko, sabi niya, hindi ko gusto yung buhok mo. Okay lang, hindi naman ikaw yung asawa ko eh. Asawa ka ng tatay ko. Ayun, wala kayong pag-uusapan kasi yung tatay ko, wala nang aayusin eh. Di ba? Yun na yun. Pogi talaga yun. Diba? Sabi nga ni Hiel, gwapo daw. Di ba? Yung tatay ko po. So, again mga kapatid, we need to humble ourselves in the hands of God. And once we humble ourselves in the hands of God, dadaan man po tayo sa suffering, pero ito po yung pangako ng Diyos. God will restore us, confirm us, strengthen us, and establish us. Gusto niyo po bang maranasan itong 4 na bagay na ito? Humble yourselves to God. Why? Because humility in Christ protects us from the enemy's wiles. So ngayon, naiintindihan nyo na po yung humility, yung importansya ng humility and fighting against the enemy. Hindi po dahil humility, arrogance, hindi po. Kasi tama din naman po yun. When we are arrogant enough that we think, iniisip po natin, na kaya po nating labanan ng dyablo, yan yung time na babagsak po tayo. Kaya sa araw-araw po na ginagawa ng Diyos, lagi po tayong lumapit sa Panginoon. Huwag po tayong magtiwala sa kakayahan po natin. Huwag po tayong magtiwala na porket pogi po tayo, sapat na po yun para hindi po magloko yung ating mga asawa. Kailangan po natin ang ating Diyos para po hindi mangyari. Tayo pong lahat ay tumayo.
Alam niyo po, mahirap po talagang gawin, no? Yung pong pag-surrender sa Panginoon. Ang Diyos, yung pag-surrender sa Diyos, hindi lang po yung ating buhay o hindi lang po yung ating mga pinagdadaan. Ang importante sa Diyos, nung sinabi po niya na mahal niya ang mundong ito, kaya ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Ang Diyos po, pati yung buhay po natin pagkatapos ng buhay na ito, meron po siyang pakialam. Kaya nga po, kung hindi nyo pa po tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito po yung oras na pwede nyo pong gawin ito. Pwede nyo pong sundan ang panalangin ito. Pero ang sabi po sa salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya, ibig sabihin hindi yung panalangin na magliligtas sa iyo, kung hindi yung pananampalataya mo kay Kristo, na siya ang tagapagligtas at siya ang Diyos na inialay para pagbayaran ng iyong mga kasalanan. Kung gusto mong maranasan na ma-establish, ma-confirm, ma-strengthen ng Panginoon, sumampalataya ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sundan mo ako, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mabuting balita na bigay mo. Panginoong Hesus, nais ko pong isuko ang aking buhay sa iyo. Lord, nais ko po nabuksan ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap po kita. Sumasampalataya po ako sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Para naman po sa mga kapatid ko na tumanggap na po sa ating Panginoon, nais nyo pong maging fully dependent sa ating Diyos. Ito po yung time na kung saan pwede po natin kausapin ang ating Panginoon. Kausapin po natin siya ng masinsinan, one-on-one. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, ayoko na pong kontrolin yung aking buhay. Nais ko na ikaw na po ang manguna. Manguna po kayo, Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Alay po natin sa Panginoon yung ating pong mga dala-dala. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Night and day.
deserve all the glory, all the honor. Panginoon, maraming salamat po. Dahil sa umaga pong ito, kayo po ay nangusap sa amin pong mga puso. Lord, salamat po dahil alam po namin na sa umagang ito, though dumadaan po kami ngayon sa paghihirap, dumadaan po kami sa mga pagsubok, pangako mo, Panginoon, na kami po, ikaw mismo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, kami po ay iyong ire-restore. Bibigyan mo po kami ng panibagong direksyon. Bibigyan mo po kami ng bagong kalakasan. At ikaw po ang magbibigay sa amin ng foundation na kailangan po. Salamat, dakilang Diyos. Kasi wala pong ibang tao o ibang Diyos na handa pong gumawa nito para po sa amin kung hindi po ikaw, aming Panginoong Jesucristo. Kaya naman po sa umaga pong ito, nais po namin, O Diyos, na magpakababa sa iyong harapan. Nais po namin na i-depend sa inyo ng buong buo yung aming pong mga buhay, yung aming pong mga pamilya, yung aming pong mga asawa, yung aming pong mga anak, yung aming pong mga pangangailangan, O Diyos. Sa iyo na po ito lahat, Panginoon. Yung aming pong mga alalahanin, O Diyos, ay binababa din po namin sa inyong paanan. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa mga bagay na pinagdaraanan po namin, sa mga temptation na amin pong sinusuko ngayong mga oras na ito. Lord, sinusuko po namin itong lahat sa inyong harapan ngayong umaga pong ito. Salamat, dakilang Diyos. And sa iyo po lahat ng katagumpayan, kadakilaan, kapurihan, O Diyos. In Jesus' name.